Kung ang taripa ng imported na bigas ay may paggalaw, ang maximum suggested retail price nito nakapako pa rin hanggang sa susunod na taon. Bakit alamin sa sentro ng balita ni Vel Custodio. Pansamantalang mapapako muna sa 43 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price o MSRP ng 5% premium imported rice habang pinaplansya pa ng pamahalaan ng mga kinakailangang proseso para sa ipapatupad na 20% rice tariff sa Enero. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., anumang pagbabago sa MSRP ay ikokonsidera lamang matapos ipatupad ang mas mataas sa taripa. Kapag natapos ang importation ban sa December 31, papayagan na ang paunang imported rice volume na 500,000 metrikong tonelada, kung saan kabilang dito ang 50,000 metric tons para sa Food Terminal Incorporated. Makatutulong ang kontroladong pagpasok ng dami o volume ng bigas sa bansa upang maiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka. Nagkasundo na rin ang Department of Agriculture at mga industry stakeholders para sa mas mahigpit na pamamahala sa importation, partikular sa panahon ng anihan. While the tariff matter helps, ang kailangan makontrol is yung quantity ng imported rice na to. As long as we can control the quantity, kung ilan lang kailangan, plus meron pang konti for buffer stocking, then the palay prices should be stable. Or tuwing harvest season nila, dapat konti ang imported. Lilimitahan lamang sa 3.6 hanggang 3.8 million metric tons ang volume na imported rice para sa susunod na taon. Kapag naipatupad na ang Rice Industry and Consumer Empowerment Act o RICE Act sa susunod na taon, magkakaroon na ng regulatory powers ang National Food Authority para i-regulate ang dami ng imported rice. Plano ng NFA na bumili ng basang palay sa 17 pesos per kilo at tuyong palay sa 21 pesos sa panahon ng anihan na magsisimula sa Marso. Inaasahan nito na mag-aalok ng mas mataas sa presyo ang mga pribadong negosyante, suportado ng mas mataas sa taripa at kontroladong import volumes. Magtatatag din ang komite para sa pagmumonitor ng supply at demand ng bigas sa lokal at pandaigdigang merkado. Meron tayong hinahabol na retail price na dapat ang retail price natin is about from 42 to 47 pesos. Diba? Kasi kung masyado mababa ang presyo ng bigas sa merkado, malulugi ang farmer. Diba? So there has to be a rice price na acceptable to the consumer and to the farmer. Dun tayo. Matatanda ang 4.8 million metric tons ang inimport na bigas noong nakalipas na taon na naging dahilan ng pagkalugi ng mga magsasaka ng palay matapos bumagsak sa 8 piso kada kilo ang presyo ng palay sa ilang mga lugar bago ipatupad ang importation ban. Simula nang ipatupad ang import ban, tumaas ang presyo ng palay ng hanggang 17 pesos per kilo para sa basang palay at hanggang 23 pesos naman sa tuyong palay na siyang tamang presyo para sa pagbili ng palay sa mga magsasaka. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.